Isang construction worker si Papa na kung hindi lingguhan ang uwi sa bahay ay every 2 weeks. Depende kung malayo ang nakuhang project ng grupo kung saan kabilang si Papa bilang karpentero. Dalawa kaming magkapatid at babae ang nakababata sa akin. Maayos naman kaming nakakapag-aral dahil si Mama tulad ni Papa ay meron ding trabaho. Tulad ng ibang supling, madalas din kaming maiwan kina lolo at lola kapag nasa trabaho sina Mama at Papa at maging ang paghahatid sundo sa school kapag hindi nagagampanan ni Mama ay sino man kay lolo at lola ang umaako. Wala akong masasabi sa sipag meron ng aking mga magulang unless noong makatapos kaming magkapatid ng high school at ang bunso kong kapatid na babae ay mas pinili ang sumama sa isang lalaki na tulad ni Papa, construction worker. Doon na nagsimulang mawindang ang konsentrasyon ni Papa na nung makainom at mapasobra ay sinabi pa mismo sa aking harapan na para saan pa at kami pag-aaralin kung sa uli ay mababaliwala din lamang. Doon na nagsimulang hindi umuwi si Papa at dahil si Bunso ay mas pinili ang makipag-live-in, kami na lang ni Mama ang naiwan sa bahay at naging magkasama. Marami ang nagsasabi na isa ang anak sa nagiging lakas ng isang magulang. Pero sa sitwasyon ko, pwede kong sabihin na oo at pwede rin namang hindi. Kahit parang merong katotohanan ang salitang iyon. Itago mo na lang ako sa pangalang Edwin, 33 years old. Good sa hanap buhay pero ang pagbuo ng sariling pamilya pinag-iisipan pa. Dalawa kaming magkapatid at isang babae ang nakababata sa akin na ngayon ay live-in sa isang lalaki na tulad ni Papa na sumakabilang bahay ay isang construction worker. Meron na akong 5 pamangkin at talaga namang grabe. Ginawa nilang libangan ng pagbuo ng anak sa kabila ng ang hilaw kong bayaw lamang naman ang mayroong trabaho. Ilang taon lamang naman sila noong magsama. At sa kabila ng taon nila ng pagsasama, pagdaan sa ng buhay ay di man lang nakasala kahit sa pangbarangaya. Ang pagpili na iyon ni Bunso sa kanyang kapalaran, sa tingin ko, ay ginawa lamang na exit ni Papa. Dahil ang totoo, ay meron siyang ibang agenda kapag wala sa bahay at nandoon sa trabaho. Simula kasi noong matapos ng high school ang nakababata kong kapatid, at sa halip na pumasok ng college ay iba ang ginustong pasukin. Si Papa ay nagsimulang magdrama sa buhay. Bukod sa pagiging dramatic ni Papa na madalas kapag nakakainom na corny at nakakatawa, si Papa nagsimulang hindi umuwi sa bahay. Sa nangyaring iyon sa aming buhay, alam kong malala ang naging epekto kay Mama. Lalo't sa tagal na buo ang aming pamilya at hinahangaan ng marami sa aming kapitbahay ay bigla na lang nagkaganon. Pero sa halip na magpa-apekto, pinorsige ni Mama ang makatapos ako ng college. Lalo't sa 4 na taong kurso ay may 1 taon na akong nasisimula na. Noong nag-aaral ako ng high school, na tulad ng sinasabi ng ibang sender, na di umano'y hindi naman sa pagyayabang, hindi rin naman sa pagyayabang, abay may itsurang lalaki rin naman ang inyong bida. Na hindi katulad ng iba na bilang panganay, kinapitan ng sumpa at ang kagandahan o kagwapuhan sa mga sumunod na kapatid lamang napunta. Sa akin, hindi umubra ang sumpa na iyon at ipinganak akong gwapito, amigo. First year high school pa lamang ay pumapag-ibig na ang inyong bida. Ang totoo niyan, elementary pa lamang ako ay uso na sa akin ng love life. Nandiyan ang aking mga kaklase na nagpaparamdam sa akin ng kanilang pag-ibig kuno.
na para bang hindi pag-aaral ang ipinunta sa school, nagsishare ng kanya-kanilang baon at nagbibigay ng kung ano-anong makakain. Naaalala ko pa nga noong ako'y grade 4 ay sinabi sa akin ng isa sa aking kaklase na gusto niya akong maging boyfriend pero sekreto lang namin dahil strict daw umano ang kanyang mommy at daddy. Ako naman ang mga panahon na iyon ay walang interest sa ganoong bagay. Ang gusto ko lang ay umuwi pagdating ng labasan at manghuli ng gagamba doon sa taniman ni lolo ng sitaw. All is good, all is well, everything is fine noong mga panahong nag-aaral ako ng elementary. Hanggang sa noong makatapos ako ng elementary at mag-aral ako ng high school at doon nga ako unang nakipag-juwaan. Yun nga lang kapag isa ka sa gwapo sa inyong paaralan ay medyo hassle ng konti. Nandyan na yung bansinin ka, candidate bilang maging kapareha ng muse, at kung ano-ano pang school event na kailangan ng pleasing personality. Gaya nga ng nasabi ko na, nagkaroon ako ng jowa noong ako'y high school at second year. Masaya ang masasabi ko. At isa yun sa pwedeng kumumpleto ng taon ng pag-aaral ng kahit na kaninong high school student. Bukod sa maraming event, pakiramdam ko doon dahan-dahang nabubuo ang aking kamalayan bilang tao. Tungkol naman sa aking naging first GF na itago na lang natin sa pangalang Laika, ayun, maliban sa pagiging magjowa namin, wala namang ibang ganap. Medyo lumaki kasi tayong may takot sa magulang. Ayaw magbigay sakit ng ulo at school bahay lamang ang aking gawi. Hanggang sa payapa akong nakatapos ng high school. Walang alinlangan na sinabi sa akin ni mama at papa na patuloy ako sa pagka-college. 4 na taon. Ang pinaka-the best na ayon pa kay papa ay para hindi ako matulad sa kanya na kailangan pang magsunog o magbilad sa sikat ng araw para lang kumita ng pera. Napaisip tuloy ako kung ang karpentero ba ay gumagawa sa lugar kung saan nasisikatan ng araw. Gusto raw ni Papa na balang araw kaming magkapatid ay maging successful sa buhay. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin noong makatapos ng high school si Bunso. At isang araw bago mag-enroll sa college ay bigla na lamang nawala. At matapos ang matinding pag-aalala at halos hindi nakatulog kong mga magulang ay nalamang sumama sa isang lalaki si Bunso na tulad ni Papa, construction worker. Kay Mama, wala naman raw sanang masama sa pagpili ng makakasama sa buhay. Kay construction worker pa raw ang hanap buhay dahil si Papa ay isa rin namang construction worker. Pero wala pa sa wastong edad si kapatid at mayroon pang pangarap si mama at papa para sa kanya. Pero hindi na niyon kayang baguhin ang katotohanan na noong gabing nawala si kapatid ay nagamit na ng bayaw kong hilaw ang bareta para magmina sa kapirasong lupain ni kapatid. Hindi lang ang nakababata kong kapatid ang nawala sa hulog dahil simula noon madalas nang nagiinom si Papa, madrama at nagsimulang hindi umuwi sa bahay. Noong una, hindi may tatanggi na si Mama ay lubhang naapektuhan sa pangyayari sa aming pamilya. Lalo't isa ang aming pamilya sa tinitingnan bilang role model sa aming barangay. Tapos isang iglap, nakatapak lamang ng sariwang tubol ay nagkanya-kanya na ng biyahe. Sinabi ni Mama sa akin na wala na tayong magagawa. Nangyayari na. Ang kailangan natin ay mag-focus at ituloy ang kung saan tayo nahinto. Sa muli naming pag-usad, balita ang nakarating sa amin na si Papa, di umano'y may ibang babae na kahit ako ay saglit na napaisip. Paano ka kung nangyari iyon? Kakatapos lamang ng problema sa bahay. Ang bagay na iyon ay hindi na inintindi ni Mama. Tuloy lamang siya sa pagtatrabaho. Sabi pa ni Mama, dahil dadalawa na kami sa bahay, mas magiging magaan ang aming pagkilos. Mag-focus ako sa aking pag-aaral at si Mama ang bahala sa gastos.
School bahay, bahay school ang aking naging galawan, habang si mama naman ay bahay trabaho, trabaho bahay. At sa loob ng nalalabing 3 taon na iyon ko sa college, never ako nagkaproblema sa pera. Kaya naman pinagbuti ko rin ang hanggang makatapos ako ng college. Sa aking pagtatapos na iyon ng college, dadalawa kaming nag-celebrate ni mama. Kasama ang isang buong litsyo ng manok at ilang bote ng beer ay nag-celebrate kami. Sa pagkagat ng dilim at pagkaubos ng aming inumin, sa ilang saglit pa ay nagbago ang ihip ng hangin sa paligid. Matapos ang konting selebrasyon, totoo man pero para sa isang taong nakatapos na ng 4 na taon sa college, medyo hindi ganun kadaling tanggapin na, oh, yes, tapos na ako mag-aaral sa wakas. Kung dati ay kailangan ko ang gumising ng maaga para matuto, pero sa pagtatapos ko ng college at pagkakaroon ko ng trabaho, kailangan ko naman ang gumising ng maaga para kumita ng kwarta. Ang realidad na hindi matatakasan ng sino man ng kahit pa isang taong ubod ng yaman ang gumising at bumangon dahil sa pera. Sinabi ko kay mama na, "Ma, pag nagkaroon ako ng trabaho ay pwede ka nang huminto ng pagtatrabaho. Kako ako naman na magbibigay sa'yo." Pero sagot ni mama, "At talagang ngayon pa ako hihinto ng pagtatrabaho. Halos magiging solo ko na ang sahod ko. Aniya, magiging hati kami sa magiging gastusin sa bahay." Ilang taon din akong nagtrabaho Pinas, pero pakiramdam ko hindi sulit ang aking paggising ng maaga, pagsusunog ng kilay sa mga taong ginugol ko sa pag-aaral, at syempre, ang hirap at sakripisyo ni mama para lang makatapos ako. Sinabi ko kay mama na may plano akong mag-ibang bansa. Sagot niya bakit pa? Hindi naman tayo nagkukulang. Sagot ko naman kay mama, sa ngayon, oo. Pero paano sa hinaharap? Darating ang araw magkakaroon ako ng sariling pamilya. Dagdag ko pa, paano kita mabibigyan ng 100,000 kung ang sahod ko 15K lang kada buwan? Malayo ang diferensya ng sahod Pinas at ibang bansa bilang ordinaryong manggagawa. Kung tutuusin, 1 taon mong sahod sa Pinas, 1 buwan lang sa ibang bansa, pero depende sa trabaho at saang bansa ka napadpada. At noong umuwi ako sa Pinas, ay itinoon kong aabot ako sa birthday ni mama. Ang unang pagkakataon kung saan ay nag-abot ako kay mama bilang birthday gift, 100,000. Sabi-sabing, "Ma, pampariband mo." Kung saan ay maluha-luha si mama at sinabing, "Ang laki naman ito, bibili na rin ako ng make-up kit ko." Masarap sa pakiramdam na maibalik natin ang sakripisyong ginawa nila para sa atin. Although, hindi naman natin iyon responsibilidad dahil tungkulin nila bilang magulang ang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan.